What's up guys? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga pamilya ko sa Pilipinas, mga kamag-anak ko dyan, mga kabarangay, mga OFW sa buong mundo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan, saan man kayo naroroon ngayon. Ako po ay si Ate Josepina na nandito sa Abu Dhabi, UAE. Magkukomment lang po ako dyan sa atin sa Pilipinas sa nangyari ng pandemic dyan, kung sino ang number one na tumulong na tinulungan ang ating gobyerno para mabigyan ng tulong ang mga mahihirap, lalo na sa Maynila po, sa EDSA, yung mga matatanda dyan. Nakita ko po na ang tumulong na lumabas sa panawagan ng ating Presidente Duterte ay si Francis Leo Marcos. Ako po ay saludo sa iyo. Nakatanim ka dito sa aking isipan, sa aking puso, sa pagtulong mo sa may hirap dyan sa ating bansang Pilipinas. Sobra po ang paghanga ko sa iyo. Iniisip ko, noong dumating ka, ano ba naman to? Sobrang mayabang at maangas. Aba, araw-araw na kitang sinusubaybayan. Grabe, yung palang maangas, mayabang, pero may busilak na puso na siya ang lumabas, na sa halip na ang mga senador ang dapat lumabas, siya ang lumabas at tumulong sa mga mahihirap sa panahon ng pandemic. Kaya ako po'y nagpapasalamat kay Mr. Francis Leo Marcos sa iyong pagtulong sa ating mahihirap na kababayan sa Pilipinas sa panahon ng pandemic. Kaya ang tawag namin sa iyo ay hero ng pandemic. Kaya saludo po ako sa iyo, sir. At saludo rin ako sa mga vlogger na kila Sekyama, Ma'am Mary Ann, Sir Nestor, kala Makmak, Pablo, Jojo de Guzman, Sir David Langad. Saludo po ako sa inyong lahat dahil kayo ang sumusuporta at nagtatanggol sa ating hero na si Francis Leo Marcos. Ako po araw-araw na nanonood ng video. Kahit yung mga anti-FLM, tinitingnan ko po ang mga comment nila. Sobra po, mang-api sila ng tao, grabe. Parang ang feeling ko parang mga isip, mga dilawan. Mga katulad ng ABS-CBN, mga fake news ang parating sinasabi sa mga tao. Nag-iinganya pa sila ng mga tao na ganon, ang ina-idol nyo, bobo, siya si Mangusin. Wala kaming pakaalam kung siya man si Mangusin o Francis Leo Marcos. Ang importante sa amin ay yung tumutulong sila sa mahihirap. Kayo, meron din ba kayong naitulong sa ating mamamayan ng mahihirap? Wala, puro kayo daldal kayo ng daldal dyan sa Pilipinas. Kung yung daldal nyo, itulong nyo na lang kaya. Di maganda pa, di ba? Nagkakasundo tayong lahat. Dapat po magkaisa tayo sa ating bansang Pilipinas. Ang sabi nga ni Ferdinand Marcos, ang disiplina ng bayan ay nasa sarili ang kailangan. Iniba ko po Kaya dapat po nasa sarili natin ng disiplina. Yung mga sasabihin, lalo na po ngayon social media, lahat po ng sinasabi ng tao, maraming nakikinig, maraming batang nakikinig sa atin, sa inyo. Kaya dapat responsible tayo sa mga sasabihin dahil nakikita tayo ng mga bata na sa susunod na henerasyon kung anong nangyari dito sa history ng ating bansang Pilipinas.
Kaya ako, yung nangyari sa kay Mr. Francis Leo Marcos, isang nakatatak sa history na yan. At ako man, ituturo ko yan dun sa aking mga apo, sa susunod na henerasyon. Kaya naku po, sabi kong ganun, Panginoon Diyos ko po, kung sino pa'y tumulong, siya pang nakukulong. May tanim kaso pa. Grabe, grabe kayo. Sana po hindi ganyan. Yung mga senador po na dapat na tumutulong sa ating mamamayan ng Pilipino na mahihirap. Hindi po kayo tumulong. May tumulong man. Kukunti lang siguro yun. At saka kami po ang boss nyo. Binoto namin kayo dahil alam namin kayo po ang makakatulong lalo na ngayong may kalamidad na ganyan. Marami po akong alam sa mga korupsyon diyan sa Pilipinas na panahon pa ng mga sinaunang mga presidente. Kaya naku po, salamat kay Presidente Duterte at dumating siya. Ngayon, alam niyo po bang kami mga OFW, ang tagal-tagal na namin dito. Ako, ang tagal ko na rin po dito. Hinahanap ko rin po yung magandang buhay doon sa Pilipinas na parang nandito kami sa ibayong bansa na sana ganito rin sa Pilipinas na lahat may trabaho, ganun po. Hindi yung walang trabaho, naka-standby lang mga tao. Yung po bang masarap po yung araw-araw may trabaho, may hanap buhay, para may pambuhay sa pamilya. Ganun po, hindi yung wala pong talagang trabaho. Kaya mas maganda po doon sa atin, meron po, lahat po may trabaho. Yung may kanya-kanyang natutuhan ko anong mga trabaho na dapat na nauukol sa bawat isa sa atin po. Kaya nung nakulong po si Francis Leo Marcos, sobrang sakit dito po at tumanim sa isip ko na bakit ganito. Kung sino pa'y tumutulong, nakukulong. May tanim kaso pa. Hindi lang dun sa Mia ang may tanim bala. May tanim kaso. Grabe, nandiyan na nga si Presidente Duterte. Hindi pa po malinis ang ating bansa sa ganyan na palakasan po. Grabe, paano nang po yung mga mahihirap na walang pambayad sa mga abogado? Di parang makukulong, mamamatay sila sa kulungan sa tagal ng makukulong sila dahil wala silang pambayad sa abogado. Dahil palakasan sa atin, sa Pilipinas. Pag nakainitan ka, talagang pagtatagalin ka sa kulungan, katulad ng ginawa kay Francis Leo Marcos, na yung mga witness gusto nakamas. Samantalang kami dito, pag nagmi-meeting kami sa Zoom kami, pag nagpe-prayer kami sa Zoom, pwede naman yun. Walang mga mask. Tapos ngayon, nababalitaan namin na magmamas. Ano yan? Ano yung mga witness na yan? Bayaran? Mahiya naman po kayo sa mga tao, sa sarili nyo na lang. Na pumapayag kayo na ganyan, na magpapabayad kayo, mag-witness lang kayo. Sobra naman kayo. Kaya tigilan na po nyo yan. Kailangan po magkaisa tayo para umasenso na po tayo para pag uwi ng mga OFW, maganda naman po dyan sa Pilipinas. Hindi nakakatakot, ganon. May mga hanap buhay. Ganon po ba? Hindi yung, at saka masakit ang loob ko dyan kay Takero, ikaw Takero, Miyamoto, nag-abroad ka pa naman. Ganyan ang sinasabi mo sa mga OFW, sasabi mo mga bobo, mga walang utak ang mga OFW, mahiya ka naman Takero. Tingnan mo nga ang magsalamin ka nga, Takero. Di ka nang nahiya dyan sa sinasabi mo na mga OFW, mga bobo, na ang mga naniniwala kay Francis Leo Marcos mga bobo tanga. Mahiya ka naman, Takero Miyamoto. Nakakahiya ka, hindi mo ba alam
na kami mga OFW na ano, naghihirap dito. Hindi kami nagpapasarap dito. Na kami din ay kasama diyan sa income ng ating bansa. Naranasan mo rin 'yan, takero. Mahiya ka, takero. Grabe ka. Grabe. Grabe yung ginawa mo na pag lait-laitin mo si Francis Leo Marcos, pati kan mga OFW. Nako, takero, makita kita, nako, bubugbukin kita, takero. Tandaan mo yan. Lahat kami mga OFW, nako, wala ka, bagsak ka, takero. Dapat hindi ka na wala ka ng YouTube. Dahil, sa totoo lang, kumita ka din kay Francis Leo Marcos, sa pag-YouTube mo, sa pagko-comment mo kay Francis Leo Marcos. Yung mga ibang anti-FLM, kumita rin sila. Mahiya ka, takero. Nakikita ko yung mga mga pagsasalita mo, para kang wala kang modo. Parang hindi ka nag-aral, takero ka. Grabe ka. Kaya saludo ako kay Sir Francis Leo Marcos, sa Sekyama, Mary Ann, Nestor, mga kalamakmak, Jojo, sa mga FM vloggers, sa Brown Squad, JC, nakikita ko lahat yan. Sino pa ba? Si Lisa Paris, Ice Freedom, Wallen, Allen, marami po akong ililista ko po lahat yung mga vlogger na talagang sumusuporta sa kay FLM. Saka po saludo din ako sa iyo, TV Busli. Idol din kita, TV Busli. Si Donna, grabing magsalita si Donna. Grabe. Talagang UP ang mga talino warrior. Naging tabobo warrior na kayo. Si Donna lang, wala na kayo. Kaya kayo, sobra. Yung mga ibang mga anti-FLM, pinapakinggan ko sila, Diyos ko po. Isang click ko lang sa YouTube nila at naku po, ang mga salita nila, grabe, panglalait, grabe. Yung mga Mike Cervera na yan, DJ, taga Canada, grabe kayo. Tingnan nyo naman po mga sarili nyo, grabe. Buti po nakakatulog pa kayo. Masyado kayo manlait ng mga tao, grabe. Grabe kayo. Kayo sobra. Kaya ngayong tandaan nyo, lahat ng mga hindi nakatulong nitong eleksyon, babawi kami sa 2022. Doon lang kami makakaganti. Kami ang boss nyo. Tandaan nyo, mga senador. Kami ang boss nyo. Dapat tumutulong kayo sa mamamayan ng Pilipino. Dahil may mga tax din kami dyan. Lahat ng binibili namin may tax. Nakakatulong din kami dyan sa inyo sa Pilipinas. Kaya tandaan nyo, yung takero na yan, kung pagsalitaan kami, mga tabobo, ang kapal ng mukha mo. Kaya naasar ako sa'yo. Lahat ng mga bumabatikos kay Francis Leo Marcos, mahiya kayo. Ako isang mahirap lang. Pero wag naman mag-apak ng mga tao. Mahiya kayo. Nang-aapak kayo ng mga tao. Hindi nyo alam yung buhay ng tao. Hindi nyo pa alam kung saan siya nagsimula. Kung yapak-yapakan. Kahit ba siya isang mangusing. Ngayon, Francis Leo Marcos, anong masama doon? Basta't gumawa siya ng mabuti sa ating mga kababayan. Kayo ba? Sige nga, pamudmud nga kayo ng mga truck na kaban ng bigas diyan. Tingnan ko lang. Yung mga nagsasalita kay Francis Leo Marcos, mahiya kayo sa puwit nyo. Grabe kayo. Kaya asar na asar kaming mga OFW dahil sa inyo.
Nakikita ko sila Baliko na yan. Sobra na yan. Gian Gasa na yan. Napanood ko lahat yung mga paninirahan nyo kay Francis Leo Marcos. Kaya naku po, kailangan po magkaisa tayo, mga kababayan. Dahil po, sa tagal ko na din dito, siyempre, tayo po, uuwi din tayo sa bansa natin. Ganon, sana din po yung bansang Pilipinas kumbaga isang sana po umasenso, wala na pong corruption. Ganon po ba magmahalan? Isipin naman ninyo ang kapakanan namin na mamamayanan Pilipino. Na sana kami hindi lang po kayo ang kikita, kami din po mahalin din nyo. Asikasuhan din nyo ang aming kalagayan ng mga Pilipino. Dahil pag eleksyon, o nagmamakaawa kayo sa amin, lumalabas kayo ng bahay, nagpapamudmud kayo ng pera. Pagkatapos nun, binabawi nyo. Pagkatapos na eleksyon. Di po ba? Kaya mga kababayan, maging mautak tayo ngayon sa panahon ng eleksyon. Kaya nako, hindi dapat katakutan yung mga yan. Dahil sobra na. Tama na. Sana umasenso na ang bansang Pilipinas. Maawa kayo. Maawa kayo sa mga korupsyon. Katulad ng ABS-CBN. Tuwan-tuwa po ako. Diyos ko po, tuwan-tuwa ako. Dahil ako din nagkaroon din ng TFC dito. Narinig ko kay Mac Pablo. Yung mga TFC, gano'n. Nagpakabit din ako ng TFC. Nung nalaman ko mga fake news sila, talagang pinakat ko na ang TFC ko. Ayoko na silang panoorin. Hindi na ako nanonood. Basta sa FB lang ako nagpupunta. Ganon, doon ako tumitingin ng mga news kay Tatay Digong, ganon. Kung ano ang magandang ginagawa ng mga senador, kung sino yung mga anti-Duterte, kung sino mga pro-Duterte, katulad si Francis Leo Marcos, kung sino yung mga pro-FLM, anti-FLM, alam ko po, nababasa po namin yan, napapanood po namin kayo, lahat ng sinasabi nyo. Kaya magsitigil na kayo, kailangan magkaisa po tayo. Hindi po dapat ang kagalitan, kaya lang ako naggalit lang kay Takero dahil ako, mahirap lang din ako, nagpunta ako dito sa abroad, kaya nagtiis ako, kaya inabot ako ng matagal dito. Pinagtiisan ko din po ang pagtatrabaho dito na malayo sa magulang, sa anak, sa pamilya. Ganun po ba? Kaya dapat po tayo magmahalan tayo. Hindi yung magsisiraan. Kaya lang po nasabi ko lang yung nasa loob ko. O sige po mga kababayan, pasensya na po dahil sa pagsasabi ko ng aking kalooban dito sa YouTube. Kaya lang po talagang magbago ka na, Takero. Dahil maraming mga OFW na nagagalit sa'yo, Takero. Grabe. Magmahalan tayo. Naranasan mo rin mag-abroad eh. O, ngayon, pinanood kita kahapon. Bumabanat ka na naman. Grabe ka, Takero. Kaya hintayin na lang namin si Francis Leo Marcos na lumabas. I-claim na lang namin kay Lord na lumabas na ang aming idol na si Francis Leo Marcos. Kahit ano-ano sasabihin nyo, naku, yung idol nyo, ganun-ganon. Naku po, ang importante ang idol namin, naglabas ng milyon na pera para tumulong sa bayan, sa mga mahihirap. Kaya ikaw, Takero, please, lahat ng mga talino warrior, please po, magkaisa na tayo. Mag-isip-isip po tayo ng magandang gagawin natin sa ating buhay. Ganun po, unahin muna natin sarili natin, saka mahalin natin po ang ating kapwa, mahal natin Panginoon Diyos, ang ating kapwa, dahil ang nakikita ko po, aasenso rin ang bansang Pilipinas. Paalam po, sorry po sa mga nasabi ko. Yun lang po ang nasa kalooban ko. Magandang hapon po. Love you po all.
Francis Leo Marcos, hihintayin po namin ang pagbabalik mo. Ang Agilay babalik na. Sana, alam ko ang ating Francis Leo Marcos, meron siyang busilak na puso. Mahal niya ang mamayang Pilipino at marunong siyang magpatawad. Kaya, saludo ako sa iyo, Francis Leo Marcos. Saludo ako sa iyo sa mga kalasekyama, sa lahat ng mga sumusuporta kay Francis Leo Marcos. Saludo po ako sa inyong lahat ng nagmamahal, lahat ng mga defender, mga vlogger, lahat ng mga supporter. Maraming salamat po. Magkaisa po tayo. Magandang hapon po. Bye po.